sitwasyon sa loob ng Rusya ay mabilis na lumalala. Ang mga nanay ng mga Ruso ay ngayon ay tumatalikod na kay Putin. Hayagang nagrereklamo tungkol sa espesyal na operasyong militar na patuloy na pumapatay sa kanilang mga anak na lalaki. At kung ang kasaysayan ay patunay, ang grupong ito ang tanging grupo na ayaw mong magsalita sa Rusya. Dapat matakot ang pamahalaan ng Rusya dahil hindi lang mga nanay ng mga Ruso ang tutol. Maging ang alkalde ng Moscow ay hayagang tumutol sa mobilisasyon ni Putin. At maging ang mga propagandista ng Rusya, ang mga war blogger na yon, hayagang tinatawag na mahina ang liderato ni Putin. Para pigilan ng pagtutol, lumapit siya sa FSB, ang kahalili ng KGB, ang organisasyong hindi siya kayang traidorin, at binigyan ng walang kapantay na kapangyarihan. At ang desisyong iyon ay tahimik na nagsimula ng parang digmaang sibil sa pagitan ng FSB at ng mga elite ng Rusya. At syempre, paano ko malilimutan? May kakaibang nangyayari sa Moscow. May narinig ang mga residente kahapon sa buong mula sa sentro ng lungsod hanggang sa mga labas. Pero wala ni isa sa gobyerno ang nagsasabi kung ano yon. Dahil dito, may mga haka-haka na lumalabas. At may isang pisiko na nagsasabing maaaring may kinalaman ito sa nuclear. Kaya ano nga ba ito? Isa ba itong nuclear test na sobrang pumalpak? Sige, pag-usapan natin yan. Gusto kong iparinig sa inyo ang tunog na narinig sa Moscow. Pero bago yon, ipapakita ko muna ang lahat ng sumabog sa Rusya. Heto ang bago nating segment. Kagabi, nagpatuloy ang Ukraine sa pag-atake sa Wildberries Logistics Facility ng Rusya na ngayon ay tinamaan sa Yekaterinburg, mga 200 kilometro mula sa front lines at 1,500 milya ang layo. At dito makikita natin ang unang pag-atake na nagaganap sa harap natin. Makikita natin ang isang drone na papalapit. Makikita natin ang isang drone na papalapit. At dito natin nakikita ang mismong pag-atake. Hindi man malaki ang pag-atake, tandaan na puno ng papel, electronics at baterya ang lugar na madaling magliyab. Maya-maya, ipapakita ko ang itsura ng nangyari. Pero bago yun, may drone na lilipad sa pasilidad at magiging interesante ang mangyayari. Hindi dumiretso ang drone. Paikot muna itong lumipad bago pumasok. May tiyak na dahilan para dito. Heto ang clip na tinutukoy ko. Kahit sinasabi ng taong nagre-record na diretso ang drone sa Wildberries, hindi naman talaga ito dumiretso. Ito ay dahil bago pa lumipad ang mga drone mula Ukraine o saan man ito inilulunsad. Ang mga operator ng Ukraine ay talagang pinoprograma ang kanilang mga drone na dumaan sa isang partikular na ruta para makaiwas sa air defenses at sa mga putok ng baril na naririnig natin sa background dito. At ngayon, ang drone na ito ay paikot-ikot lang, paikot-ikot. Bumagsak ito dyan mismo. At dito natin makikita ang pangalawang atake. Kung babalikan ang unang bahagi ng video, maririnig ang putok ng anti-air defense. Tingnan natin ang bagong inobasyon ng mga Ukrainian sa mga frontline pagdating sa drone. Alam nyo, malawak na ngayon ang gamit ng drone. Hindi lang sa long range na atake, kundi pati sa mismong frontline. Sa mga frontline, pangunahing ginagamit nila ang mga FPV drone. Pero kahit ganon, nakita natin ang mga inobasyon kung paano ito pinapatakbo. Dati, ang mga drone na ito ay kinokonekta lang gamit ang kung anong signal. Maaring wifi o iba pa. Nagkaroon ng problema dahil nadjajam ng kalaban ng signal. Kaya hindi mo na makipag-ugnayan sa drone. Dahil sa counter-electronic warfare. Dito, pumasok ang mga Ruso bilang unang nag-isip ng fiber optic na solusyon na direktang kumokonekta ng drone sa operator gamit ang fiber optic cable. Kaya hindi ito kayang i-jam. Ngayon, kinopya na ng mga Ukrainyano ito at marami na silang inobasyon. Pwede nilang putulin ang fiber optic cable para bumagsak ang drone. Halimbawa, ang mga Ukrainyano ngayon ay may drone na may nakakabit na lambat at ang lambat na iyon ay gumagawa ng kakaibang bagay kapag nakakita ito ng Russia na drone. Tingnan mo ito. Kaya ang nakikita mo sa harap mo ay isang Russia na drone at pinapanood natin ang POV mula sa Ukrainian na drone. Ayan ang lambat. Ang lambat ay halos ginagawang imposibleng magpatuloy sa pag-ikot ang mga pakpak. Kaya hindi na makakalipad ang drone at basta na lang bumabagsak. Talagang interesante. Pero mas interesante pa, para sa akin, ay isa ito sa mga inobasyon kung saan ang Ukrainian na drone ay hindi nasisira habang nasa misyon. Lumilipad pa rin ito kahit pagkatapos. Kaya pwede pa nilang magamit ulit ang drone na yon ng maraming beses. Na yon, duda akong mahal ang drone na ito. Baka ilang daang dolyar lang. Sa tingin ko, hindi masyadong pinapansin ng mga Ukrainian kung mawala ang drone. Pero interesante pa rin. Sa susunod na clip, makikita natin ang apoy na sumiklab sa Wildberry warehouse matapos ang pag-atake. Tingnan ninyo, matindi ang apoy. Ngayon, napakalaki ng mga warehouse na ito, parang pinagsamang maraming football field. Ang iba, abot 50 football field sa isang warehouse. Kaya kapag nasira ang buong gusali, yung apoy na yon, mahirap apulahin. Minsan, ilang araw bago mamatay. Dahil dito, may Ukrainian accounts na gumagawa ng memes. At ito ang pinaka-nakakatawa na nakita ko. May bagong suhestiyon para sa bandilan ng Russia. Papalitan ang itaas ng bandilan ng mga refinery at target na tinatamaan ng Ukraine na nagpapaliwanag sa kalangitan ng Russia.
Gaya ng ipinangako ko, gusto kong ipakita sa inyo ang itsura ng pasilidad o bodega matapos mapula ang apoy. Hindi maganda ang kalagayan. Heto ang satellite imagery. Sa unang larawan, makikita ang itsura bago ang pag-atake noong Agosto 1. Makikita ninyo ang bodega na parang karaniwan lang. Ang pag-atake ay naganap gabi ng Agosto 4 at 5, kaya 2 araw ang binanggit. Ganito na ang itsura nito ngayon. Halos lahat ay natupok ng apoy. At ito ay sa lungsod ng Tula. Kamakailan lang nagkaroon ng atake. Ngayon, makikita natin ang larawan mula sa Moscow region, sa Electrostal, kung saan naroon ang pinakamalaking bodegang tinamaan ng Ukraine. Ito ang pangalawang pinakamalaking bodega ng Wildberries. Ngunit ito ang pinakamalaking nawasak. Tingnan mo ang itsura pagkatapos. Naganap ang pag-atake noong Hulyo 18. Mula sa satellite, makikita na halos lahat ay nasunog, maliban sa ilang bahagi rito. Bukod pa rito, halos 85% ng pasilidad ay hindi na magamit at kailangan ng itayo muli. Patuloy din ang kampanya ng Ukraine sa pag-lockdown ng mga operasyon sa lohistika. Ibig sabihin, hirap ang Russia magpadala ng supply sa Crimea at sa mga tropa nila sa harapan. Narito ang ilang video mula sa official na account ng depensa ng Ukraine na nagpapakita ng mga nangyari kamakailan. Panuorin natin ang ilan. Makikita natin dito ang supply truck at fuel truck na tinamaan ng drone, pati na rin ang isa pang truck mula sa likod. Sa huling video, napag-usapan natin kung gaano kadalas nagpapadala ng air defense trucks ang mga Ruso ngayon. May air defense units na may baril na kasama sa fuel convoy para protektahan laban sa drone. Pero ngayon, hindi na rin gumagana yon. Isa sa mga convoy na yon ay nawasak ng mga Ukrainians. May video tayo mula sa isang lalaking Ruso na nagmamaneho sa lugar matapos ang pangyayari. Panuorin at pakinggan ninyo siya mismo ang nagkokomento, kaya hindi ko na kailangan magpaliwanag. Makinig na lang kayo. Terra na, walang kasalubong na sasakyan, pero may 3 sasakyan na nasusunog dito. Maluwag ba ang daan? Sige putang ina. Wala akong makita, putang ina talaga. Wala talaga akong makita. Ngayon, yan ang totoong adrenaline rush. Mga bandang alas 9 ng umaga kahapon, may sumabog sa rehiyon ng Moscow. At narinig ito ng lahat. At kapag sinabi kong lahat, talagang lahat. Mula sentro ng lungsod hanggang labas, lahat ay nakarinig nito. Ngunit may kahina-hinalang mangyari dahil wala pa ring opisyal na kumpirmasyon kung ano ang tunog na iyon. Ngayon, madalas pag may pumapasok na drone ng Ukraine, palaging sinasabi ng gobyerno na napabagsak nila ang maraming drone at yung mga apoy ay mula lang sa mga bahagi ng drone. Kahit hindi ito ang buong katotohanan. Nakakatanggap naman ng anunsyo ang mga tao sa Rusya. Pero sa pagkakataong ito, wala silang natanggap na kahit ano. Kaya maraming Ruso ang nagsimulang mag-isip ng iba't ibang teorya kung ano nga ba yon. At ang mga teorya iyon ay talagang nakakatakot. Ngayon, bago natin pag-usapan ng mga iyon, meron akong clip ng tunog. Sa tingin ko, galing ito sa kamera sa pinto. Baka sa gilid ng bahay ng isang tao. Kaya hindi mahalaga kung ano ang nakikita ninyo. Pakinggan ninyo mabuti kung ano ang maririnig ninyo, ha? Pakinggan ninyo ito. Ngayon, may isang residente sa Rusya na malapit doon. Narinig niya ang tunog at nagbahagi ng nakakalitong detalye. Sabi niya, madalas kapag nagpapadala ang mga Ukrainians ng drone o missile, ang tunog ay nagmumula, sabihin na natin, sa ganitong bahagi. Kaya galing ito sa isang partikular na direksyon na nakaharap sa hangganan ng Ukraine. Ibig sabihin, nagpapadala ang Ukraine ng drone mula sa Ukraine. Naririnig niya ang mga drone na papalapit at pagkatapos ay naririnig niya ang pagsabog sa kabilang bahagi. Pero sa pagkakataong ito, sinasabi niya na ang pagsabog at ang tunog ay hindi nagmula sa panig ng Ukraine. Galing ito sa Moscow. Kaya parang nagmumula ito sa lugar na hindi dapat pinagmumulan. Pakinggan nyo lang ang sinasabi ng taong ito. Weird kasi nandun ang Moscow, pero mula sa direksyong iyon nang galing ang tunog. Nandun din ang Central Ring Road, mga base militar at iba pang pasilidad. Belarus at Ukraine ay nasa direksyong iyon at karaniwan, doon dumadaan ang mga drone. At ang tunog ay nagmula sa direksyong iyon. Hindi ko na nga pinost o pinansin kasi akala ko normal lang na air defense ang gumagana. Araw-araw naman nangyayari yon. Kung narinig din nila ito sa Moscow, nasa gawing iyon ang Serpukhov at Podolsk. Umuga ang mga bintana at parang gumalaw ang bahay sa pundasyon. Lahat ay umuga. Hindi lang basta misil yon, talagang mula yon sa lupa.
Maaring may bumagsak o may inilulsad. Alam mo kung ano ang naisip ko? Kahapon, bumangga ang rocket ni Musk sa buwan sa 6,800 kilometro bawat oras at gumawa ng malaking hukay. Hindi kumakalat ang tunog sa vacuum. Hindi sana natin maririnig ang tunog mula doon. Iyon lang ang aking palagay. Wala na akong ibang alam. Ngayon, may isang Russian na pisiko ring nakarinig ng tunog na ito at may sariling teorya. Nakakatakot ang teorya niya, pero gusto kong malinawan kayong wala siyang ebidensya. Naghuhula lang siya at nag-iisip ng posibilidad. Sabi niya, dahil walang usok, maaring tunog o pagsabog ng nuclear ito. Ginamit niya ang SAR bomb ng Russia bilang historical na paghahambing para suportahan ang punto niya. Pakinggan ninyo. Mga ginangat gino, ayokong may Mga sinuman. ginangat gino, ayokong takutin kayo tungkol sa shockwave na yon sa Moscow. Bilang pisiko, kutob ko na kung walang tumama sa atin. Walang anumang nasunog at walang usok. Kung ganun, baka ito ay may kinalaman sa nuklear. Pero muli, hindi ko sasabihin na ito talaga ang nangyari. Paalala ko lang na noong pagsubok ng SAR bomba, ilang beses umikot sa mundo ang shockwave. Hindi ko alam. Sana makakuha agad ng kumpirmasyon ang mga Ruso tungkol dito. Pero kahit mauwi ito sa wala, mas malaki pa rin ang problema ni Putin ngayon. Nagsisimula ng mangyari ang pinakamasamang senaryo para sa kanya. Para maintindihan ito, kailangan nating malaman kung paano nagtapos ang huling digmaan ng Soviet Union. At ang digmaang yon ang nagdala sa pagbagsak ng Soviet Union. Heto ang maikling buod. Nang pumasok ang Soviet Union sa Afghanistan, naipit sila doon ng 10 taon. Kinailangan nilang tapusin ang digmaan dahil nagprotesta ang mga inang Ruso laban sa gobyerno. Alam nyo ba? May katulad ding nangyayari laban kay Putin. Naipit siya sa parehong sitwasyon. Pakinggan mo ito. Naalala ko nung sinabi ko na hindi ibiblip ang F-bomb sa video. Pero niblip pa rin ng editor. Huwag mag-alala, hindi na mangyayari yon. Sinabihan ko na ang editor na huwag i-blip. Kaya pakinggan mo, hindi ito nakasensor. At paalala lang, kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin pindutin ang subscribe button sa ibaba. At i-like mo rin ang video. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Ngayon, heto na ang clip. Mga tanga na sumusuporta sa digmaan na to, yung mga naghihintay na makamit ang mga layunin ng SMO. Kayong lahat na gusto ang digmaan na to, mamatay na lang kayo doon. May missile na dumaan sa ibabaw ng kindergarten ng anak ko. Una, tumunog ang missile alert. Alam ng anak ko ang ibig sabihin ng sirena, ayoko nang mabuhay ang anak ko sa mundong napipilitan siyang matutuhan ng mga salitang banta ng missile. Hindi pa nga kami nakakapasok ng kindergarten, may missile nang mababa sa ibabaw namin. Baka papunta iyon para pumatay ng mga batang Ukrainian. Baka papunta iyon para patayin ang mga anak natin. Nahulog ang anak ko sa hagdan at takot na takot siya. Nagkaroon siya ng panic attack. Hindi niya alam ang gagawin. Pero alam niyang hindi yon maliit na eroplano. Hindi yon helicopter. Isa iyong misil. Nakilala niya ang tunog. Dali-dali siyang tumakbo sa hagdanan sa labas ng kindergarten at nagsimulang umiyak nang hindi mapigilan. Takot na takot siya. Walang kahit ano sa mundong ito. Wala talagang kahit ano. Nasulit kapalit ng luha ng anak ko. Manawagan ako sa lahat ng sumusuporta dito. Lahat ng gusto pa rin ng ganitong pagdanak ng dugo. Sinasaktan niyo rin ang mental health ng mga bata. Sinisira niyo rin ang kanilang mga buhay. Maganda ang pagkabata ng anak ko. May maliit siyang bisikleta. Naglalangoy kami sa ilog. Bukod sa mainit na alaala ng pagkabata, maalala rin niya ang paghiga sa hagdanan dahil sa takot sa lumilipad na misil sa itaas ng kanyang kindergarten. Sa mga nagpasimula nito, sana kayo'y sumpain. Pero igit pa roon, isinusumpa ko ang mga nagkapatuloy nito. Yung mga araw-araw may armas at pumapatay ng tao. Nakauwi na ako. Tapos na ang missile alert pero galit pa rin ako. Halos 5 taon na natin to nararanasan. 2 taon lang. 2 lang, hindi nila naayos ang maliit na problema sa diplomasya, isinusugal pa ang buhay ng mga bata at inosente sa magkabilang panig. Nakatira ako. 100 kilometro mula sa Ukraine. Naiintindihan mo? Mapalad ako na sa loob ng 5 taon, na yun nang ako nakakita ng missile. Yung mga tao na nakatira sa mga lugar sa hangganan sa magkabilang panig, malamang mas marami na silang nakita. Sinusubukan kong ibahagi ito sa mga tao dito sa aming bayan. Walang sumusuporta sa akin. Mas madali kasi akong sisihin. Ako na hindi masaya sa nangyayari, ang mas madaling sisihin kaysa iyong mga demonyong nagsimula nito at patuloy itong pinalalala. Maliit lang ang bayan namin. Wala pang 18,000 katao. Dahil may blog ako, kilala ako rito. At karamihan sa kanila ay tumigil na sa pakikipag-usap sa akin. Galit na galit ako. Magningit-ningit ako noon at patuloy pa rin akong magningit-ningit. Tatawagin kong digmaan ang digmaan at sasabihin kong ito ay mali. Dalamhati, sakit at dumi.
Palagi kong hihikayatin ang mga tao na piliin ang kapayapaan. May mga sandali na umaasa tayong matatapos na agad ang lahat. Sa ibang pagkakataon naman, pakiramdam natin ay wala na tayong pag-asa. Sinikap kong manatiling malapit sa aking mga magulang at hindi na kailangang umalis papunta sa ibang lugar. Paano ako aalis? Tatot ko bang patuloy na ilantad ang mga anak ko sa ganitong uri ng panganib? Umiyak ang anak ko dahil alam niyang may missile na lumilipad sa itaas. Simple lang, hindi ako sang-ayon sa digmaan. Gaya ng nabanggit ko, malakas ang impluwensya ng mga ina sa lahat ng bansa. Pero sa Soviet Union, may kasaysayan sila ng pagpuwersa sa estado na baguhin ang desisyon. Nagsimumula ito sa Soviet Union nang magprotesta ang mga ina laban sa digmaan sa Afghanistan. Kaya binuo nila ang komite ng mga ina ng sundalo na nagdulot ng malaking epekto. Sila ang unang matagumpay na sibilyang pag-aaklas laban sa estado na nagdulot ng pagbabago sa pulisya dahil sa mga protesta. Pareho ring nangyari sa Russia matapos bumagsak ang Soviet Union. Nang pumasok ang Russia sa Chechnya para sa unang digmaang Chechen, muling naging aktibo ang komite ng mga ina ng sundalo at nagprotesta laban sa conscription. Muling umatras ang gobyerno ni Yeltsin, tumigil sa conscription ng kabataan at estudyante. Sa panahong ito, aktibo na si Putin sa politika ng Russia, kaya personal niyang nasaksihan at natandaan ito. Ito ang dahilan kung bakit naging maingat siya mula nang pumasok sa Ukraine, para hindi na muling magsimula ang ganitong kilusan. Da alam niya kung saan ito pwedeng humantong. Kaya kapag may ganitong mga video, dapat tayong mag-ingat at intindihin ang tunay nitong ibig sabihin. Para kay Putin, maari itong magdulot ng mas seryosong problema. Ngunit hindi lang ito ang hamon ni maliit na Vladimir. May makapangyarihang mga tao rin sa Moscow na nagsasalita. At seryoso talaga ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay ang alkalde ng Moscow. Ito ang taong pinaniniwalaan ng marami na maaring maging kapalit ni Putin. Ngayon, hayagan niyang sinasabi na hindi niya sinusuportahan ang mobilization plan na pinag-uusapan o pinagpapalagay na ng marami sa Kremlin. Natalakay na natin ito dati. Maraming eksperto ang naniniwala na pagkatapos ng eleksyon sa Russia, sa palagay ko, sa huling bahagi ng Setyembre, plano ni Putin magmobilisa ng hindi bababa sa 500,000 lalaki para ipadala sa frontline. Ayon sa alkalde, mali ang planong ito dahil sisira ito sa ekonomiya at matatalo ang Russia sa digmaan. Pakinggan ninyo. Madalas nating marinig ang usapan na kailangan daw. Madalas nating marinig ang usapan na kailangan pakilusin ng lahat, na ilagay ang buong ekonomiya sa ayos pangdigma at iba pa. Iba na ngayon ang ayos ng makabagong ekonomiya. Kung walang ekonomiya sa panahon ng kapayapaan, kung walang buwis, walang personal na kita. At iba rin ang kalagayang pampolitika. Hindi tayo magtatagumpay sa digmaan. Hindi natin mapapanalo ang digmaan. At upang kitilin ang buhay, ang pagsira sa ekonomiya ay pagsira rin sa bansa. Walang sesay ang mga usapan mula sa mga hindi nakakaalam sa pagpapatakbo ng makabagong ekonomiya o digmaan. Ang modernong digmaan ay sa dalawang larangan isinasagawa. Una, ang aktwal na larangan ng labanan. Pangalawa, kalusugan ng bansa at matatag na ekonomiya. Kung wala ito, imposible manalo. Ngayon, magiging tapat ako. Ito ay napakabanayad na pagpuna. Ang mga salita ay tumutok sa ekonomiya at todo ang iwas niya sa pagpuna sa mismong digmaan. Gayunpaman, isa siya sa pinakamakapangyarihang opisyal sa Rusya na hayagang kumontra kay Putin. Pero alam mo ba, hindi lang siyang ganoon. May mga propagandista ng Rusya na di na kailangang magpakadiplomatiko tulad ng taong ito, gaya ng alkalde. Tapos na sila sa pagiging malambot. Hayagan na nilang tinatawag si Putin na mahina na leader. Hal sa paraan ng pagpapatakbo niya ng digmaan na ito. Pakinggan mo, at pagkatapos ay ipapaliwanag ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng taong ito. Ng pangunahing tao. Walang duda na ang pinakamataas na pinuno ay kulang sa objetibong impormasyon sa nangyayari. Dahil, sa totoo lang, masakit ang impresyong iniwan ng mga sinasabi niya dahil malaki ang agwat sa pagitan ng tunay na nangyayari at ng pagtingin ng pinakamataas na pinuno sa sitwasyon. Pagkakaiba sa pagitan ng kung ano meron. Sa isang banda, gaya ng kasabihan, hindi alam ng hari. Pero sa kabilang banda, paumanhin. Hindi ba ang hari rin ang gumawa ng sistemang puno ng kasinungalingan at panglilinlang? At kung ano-ano pa. Sa totoo lang, hindi lang siya ang may gawa, pero sa kanyang aktibong. Nakikita ko kung gaano kahirap para sa iyo na makahanap ng tamang mga salita para sa mga tanong na ito. Kaya hayaan mong sabihin ko na lang ng direkta. Maratag bang leader si Vladimir Vladimirovich Putin. Hindi siya ganon. Isa siyang mahinang leader. Hindi lang ito tungkol sa hari na minamanipula ng kanyang mga tauhan, gaya ng sabi nila, kundi mga lantad na personalidad na nakaupo sa iba't ibang lugar, gaya ng isang partikular na tore o estruktura. Matatagpuan, syempre, kabilang na rin. Kasama na ang may sala sa sunod-sunod na iskandalosong pagtatalaga. Kabilang na ang mga responsabile sa pagtatalaga ng mga iskandaloso. Sinabi ko na,
Hindi diplomatiko magsalita ang taong ito at may tiyak na dahilan ang kanyang kritisismo. Tungkol ito sa kung paano nakikita ni Putin ang digmaang ito kumpara sa kung paano talaga nangyayari ang digmaan sa mga frontline. Naniniwala pa rin si Putin o kahit papaano, ito ang sinasabi niya sa publiko. Hindi talaga natin alam kung naniniwala siya o hindi. Sinasabi niya sa publiko na tuloy ang pagsulong ng puwersa ng Russia at walang problema sa frontline. Hindi ko alam kung totoo ang paniniwala niya o propaganda lang ito para sa mga tao sa bansa. Pero may isang bagay tayong alam, hindi tugma ang mga sinasabi ni Putin sa realidad. Mula pa noong huling bahagi ng nakaraang taon, ilang beses na siyang nagsuot ng uniforme militar at nagtalumpati tungkol sa pagsakop ng Russia ng bagong lungsod sa Ukraine. Pero kapag tiningnan mo ang frontline, mapapansin mong nagsisinungaling siya. Dalawa lang posibleng nangyari. Una, may sundalong Ruso na nagtayo ng watawat sa bagong lungsod. Isang tao lang, sabi ni Putin. Kontrolado na ng Russia ang lungsod, pero hindi ito totoo. Kapag itinaas ang watawat, may Ukrainian drone na tinatamaan ang sundalong Ruso. Wala nang hawak ang Russia sa lungsod. Ayon kay Putin, kontrolado ng Russia ang lungsod. Pero alinman dyan ang nangyayari. O kung minsan, mas malala pa, ang mga sundalong Ruso ay nasa labas pa rin ng lungsod. Nakikipaglaban sila sa gray zone. At sinasabi ni Putin na, kontrolado ng Russia ang lungsod. Diretsahan siyang nansisinungaling. Ngayon, tuwing may ganitong pangyayari, laging sinisisi ng mga propagandistang Ruso ang mga tao sa paligid ni Putin at iniiwas ang batikusin siya. Madalas nilang idahilan na nalilinlang si Putin ng mga nagbibigay sa kanya ng maling impormasyon o payo o hindi niya alam ang totoo. Ayaw pa rin nilang direktang batikusin ng Tsar, pero itong tao, tinalikuran na ang pagpapanggap. Direkta niyang binabatikos si Putin at tinatawag siyang mahinang leader na hindi maayos magpatakbo ng digmaan. At syempre, huwag nating kalimutan, hindi naman kontra sa digmaan ng taong ito. Gusto niyang sakupin ng Russia ang Ukraine. Gusto pa niyang mas maging marahas si Putin na parang magsimulang pumatay ng mas maraming sibilyan hanggat kaya ni Putin. Hindi niya iniisip na kaya ni Putin mamuno sa digmaan, kaya binabatikos niya ito. Ngayon, alam mo ba? Totoo talaga yung bahagi ng kahinaan. Humina na ang pamumuno ni Putin. At alam mismo ni Putin ito. Nararamdaman niya ang posisyon niya at iyon mismo ang dahilan kung bakit unti-unti niyang ibinibigay ang mas marami pang kapangyarihan sa FSB para masigurong mananatili siya sa kapangyarihan. Nagbibigay ito ng problema sa mga elite ng Russia. Ipapakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Bagong ulat ito mula Bloomberg. Tingnan mo, umaasa si Putin sa mga hardliner ng FSB para kontrolin ng elite sa panahon ng digmaan. Ayon sa ulat, maraming Russian elite ang natatakot na hindi na makontrol ang FSB matapos itong utusan ni Putin na tiyakin ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng lumalaking pag-aalala sa digmaan. Pangunahing halimbawa ng pang-aabuso ng FSB, ang kaso ng CEO ng Telegram, isang bilyonaryong ipinanganak sa Russia. Ang Telegram, sa tingin ko, ay itinatag sa Russia. At ngayon, ang taong yon ay kinasuhan ng terorismo. At bakit siya kinasuhan ng ganito? Dahil ayaw niyang burahin ang mga Ukrainian group chat sa Telegram. Ang Telegram ay isang malaking messaging app na ginagamit ng maraming tao. Sa tingin ko, mahigit 1 bilyon na ang kanilang mga gumagamit. At ibig sabihin nito, may mga Ukrainian at Russian na gumagamit nito. Sa katunayan, sa digmaang ito, lumaganap ang paggamit ng Telegram ng lahat ng sangkot, direkta man o hindi. Ayaw ni Putin ng mga Ukrainian group chat sa app na pagmamay-ari ng isang lalaking Ruso o kahit man lang ng isang lalaking ipinanganak sa Russia. Sinubukan ni Putin gipitin ang lalaki para burahin ang mga group chat. Pero nang tumanggi siya, kinasuhan siya ng terorismo. Ngayon, siyempre, hindi naman si Putin mismo ang nagdesisyon nito. Ang FSB ang gumawa nito. Pero may dahilan kung bakit sobrang natitiwala si Putin sa organisasyong ito. Alam ng lahat na dati siyang KGB agent bago magpolitika. Madalas, nalilimutan na ang KGB ay naging FSB pagkatapos niyang pumasok sa politika. Sa madaling salita, ang KGB ay FSB na ngayon. Si Putin ay isa sa unang politiko na lumantad sa Russian TV at balita para ipagtanggol ang KGB. Sa panahong ito, maraming tao ang nakaunawa kung gaano kasama talaga ang KGB noong panahon ng Soviet Union. Kaya nga binuwag ang KGB at gumawa sila ng bagong organisasyon na tinawag na FSB. Pero sa totoo lang, pareho lang din sila. Ngayon, bukod pa dyan, hindi lang ipinagtanggol ni Putin ang FSB. Isa rin siya sa mga naging pinuno nito bago siya naging presidente. Dati siyang pinuno ng KGB. Pagkatapos, sa tingin ko, naging punong ministro siya. Pagkatapos, ay naging pansamantalang presidente at saka naging presidente talaga. Dati siyang leader ng organisasyong ito. Isa rin siyang espiya. Kaya medyo nagkakaroon ng saysay kung bakit ganun na lang ang tiwala niya sa kanila. Pero hindi masyadong masaya ang mga elite sa Russia tungkol dito. Dahil nakikita nila ito bilang pagkuha ng mas malaking kapangyarihan ng FSB. At wala nang nagbabantay o nagkokontrol sa kapangyarihan nito. Walang checks and balance. Walang organisasyon o institusyon na kayang kontrolin ang FSB. Sa madaling salita, parang may walang limitasyong kapangyarihan sila ngayon sa Russia. Tingnan mo ang komentong ito mula sa isang source sa Russia. Ito ay tungkol sa ikalawang departamente ng FSB na responsabale sa paglaban sa terorismo
at pagpapanatili ng kaayusang pampulitika ng Russia. Ngayon, malaya na silang mag-imbestiga ng kahit sino, nang halos walang pananagutan. Ito ang Direktorato. Ito ang grupong tumugis sa tagapagtatag ng Telegram at nagpakulong kay Ilya Remslov, isang pro-Kremlin war blogger na natalakay na natin. Nanawagan siyang litisin o bitayin si Putin dahil sa mga krimen sa digmaan. Ngayon, nakakulong siya dahil sa komentong yon. Sila rin ang grupong responsabale sa anti-digmaang politiko na si Boris Nasadin. Kamakailan lang umalis siya ng bansa matapos tumakbo laban kay Putin noong 2024, ilang linggo pagkatapos. Nahatulan siya sa kasong ekstremismo habin sa pag-post ng larawan ni Alexei Navalny at pagkatapos, idineklara siyang foreign agent ngayong buwan lang o noong nakaraang buwan. Dahil sa takot sa buhay niya, lumipat siya sa Pransya para ligtas na maipagpatuloy ang pagpuna at pagtutul kay Putin nang hindi nag-aalala sa FSB. Hinahabol din ng parehong ikalawang direktorato ang mga negosyanteng tycoon. Kinukuha nila ang ari-arya ng iba at minsan ibinibigay sa mga loyal kay Putin. Kaya kung may isang bilyonaryo na kinakainisan ni Putin at may isa namang sumusuporta sa kanya, mapupunta lang pera niya sa taong yon na sumusuporta sa rehimen. Tinutugis din nila ang mga ordinaryong tao tulad ng pisiko, mananaliksik, aktor at sinumang kumukontra sa kanila. Para sa mga elite sa Rusya, hindi ito maganda dahil kahit kumikita sila sa digmaan, wala silang mapuntahan dahil sa mga parusa. Ayaw rin nilang tumira sa bansang nagiging authoritarian na parang Soviet Union. Kaya ang ilan sa mga elite ay nagbibigay na ng panayam sa Western media tungkol sa kapangyarihang nakuha ng FSB sa ilalim ni Putin. Lalo na ngayon na hindi naman talaga naaayon sa plano ang takbo ng digmaan. Kaya mas dumarami ang mga taong bumabatikos kay Putin. At bilang tugon, lalo lang binibigyan ni Putin ng mas malaking kapangyarihan ng FSB para patahimikin ang mga kritisismo, kung alam mo ang ibig kong sabihin. Ngayon, tuloy tayo. Sa episode na yung linggo ng Battlefield Breakdown, kasama natin si David Stevens mula Houston, dating komandante ng US Navy at Strike Operations Officer sa Persian Gulf. Isa na siyang manunulat at matagal nang sumusubaybay sa digmaan sa Ukraine mula simula. Ang segment na ito ay mula sa episode na inilalabas lang para sa mga miyembro. Kung gusto mong maging miyembro at suportahan ang channel, pindutin lang ang join button o bisitahin ang basicsinsider.com. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit namin nagagawang ipagpatuloy ang independent journalism. Alam nyo naman, wala kaming mga investor o bilyonaryong sumusuporta. Kayo ang nagpopundo sa amin. At syempre, pati na rin ang kinikita namin mula sa YouTube ads. Kaya kung nagugustuhan ninyo ang aming content, maaari ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng pagiging miyembro ngayon at magkakaroon kayo ng access sa maraming exclusive na content na ginagawa namin araw-araw. Ngayon, simulan na natin ang segment na ito. Talagang kahanahanga ito. Para sa akin, para na itong isang micro-aircraft carrier. Isang drone na may kakayahang magpalipad ng iba pang mga drone, umiiwas sa mga target, at maari pa itong maging isang kamikaze. Bagay na ayaw gawin ng carrier. Diretso lang sa loob. Wala naman silang ganun dati, di ba? Yun ang astig na parte, lalo na siguro para sa'yo. Kasi mas malapitan mong sinusubaybayan ang mga usapin sa Navy kaysa sa karamihan ng mga tao. Wala silang Navy nung una ang pagsalakay, pero ngayon, meron na. At medyo mura. Makikita sa ilang footage na inilununsad nila ang drone tapos nagtataas ng antena para idirekta ito. Pwede rin silang gumamit ng fiber optics para iwas jamming. Ito ang talagang tumatak sa akin. Malamang makikita mo rin to sa iba pang mga video clip. May mga rocket launcher talaga na nakakabit sa bagay na ito. At nakakabit din ang isang AIM-SHAM Sidewinder missile sa isa sa mga ito. Iyan ang dating dinadala ko sa F-18 sa mga dulo ng pakpak ng F-18. Mayroon kang dalawang Sidewinder missile na dinisenyo para pabagsakin ang ibang sasakyang panghimpapawid. Talagang kamangha-mangha yun. At ayon sa pagkakaintindi ko, nakapagpabagsak na sila ng dalawang sasakyang panghimpapawid. Oh, grabe yun. Kamakailan lang. Sa tingin ko, kinumpirma ng US ang isang bagay. Joint Chiefs of Command. Tama ba ang tawag doon? Kinumpirma niya na may F-16 na nakapagpabagsak ng Su-35 na siyang pinaka-advanced na sasakyang panghimpapawid ng Russia. Tama. Pero Barracuda drone talaga ang nagpatumba sa eroplano ng Russia. Grabe Mula sa yun. drone. Itong mga naval drone, umaasa pa rin ba sila sa fiber optic o? Hindi. Fiber optic mula sa sea drone papunta sa mga FPV drone na inilulunsad nito. Sa tingin ko, Ay, hindi wow. na nila kailangan na yun. Hindi na kailangan kasi kita mo na yung malaking poste mula sa deck. Iyan. Sigurado ako, para yan sa pagpapadala at pagtanggap. At saka syempre, satellite ang gamit nila mula sa barko, pabalik sa mga controller. Oh, nakakabaliw talaga. Sigurado akong nakita mo na operasyon ng Ukraine na tinatamaan ng mga tanker sa Black Sea at Sea of Azov. Nakakatuwa ring malaman na walang marinero ng Ukraine ang nalalagay sa panganib at halos 200 tanker na ang napabagsak nila ngayon. Tama ka, mapapansin mo rin sa mga video clip na ito. Una, iniiwasan nila ang putok ng baril at nagbabagsak ng bomba, pero tinatarget ang timon at propulsion system ng mga tanker.
Mahalaga ito dahil ayaw mong butasan ang gilid ng tanker, lalo na kung nasa sarili mong karagatan. Ayaw mong magdulot ng oil spill at sunog. Ang laki talaga ng pagsabog na yon, di ba? Hindi naman laging gumagana. Minsan talaga nasusunog ang mga tanker, pero ayaw mong magkaroon ng tagas, lalo na kung sa pinagsasaluhan ninyong katubigan sa baybayan yon. Oo, hindi. Hindi. Meron ang Ukraine. Nilinaw nilang hindi sila sumusubok, kundi pinipigilan lang ang mga tanker para hindi makapag-operate at Exactly. hindi sinisira ang langis sa loob o kahit ano paman. At ito ay ilang mga clip mula sa Iran na siguro mas marami kang maibabahagi tungkol dito dahil nandun ka ng matagal. Tumama ang mga suicide drone ng US Navy sa mga pantalan ng Iran 1 buwan na ang nakalipas. Oo, bago pa ang teknolohiyang gamit natin dyan. At hindi masyadong mayabang ang militar at industriyang pandepensa ng US para matuto mula sa Ukraine at iba pang bansa, kabilang ang Iran. Marami sa mga drone na ginagamit natin ngayon sa labanan ay based sa Shahed drones na in-upgrade at pinaganda natin, tapos ibinabalik natin sa kanila. Alam ba Pero ang natin mga ito kung ay- ano ang upgrade ang mga ito? Karamihan dito ay mga autonomous na sistema, kakayahang lubusang baliwalain ng jamming at mas mataas na bilis, leaksy, at stealth. Barracuda. Ayan, parang micro-aircraft carrier. Makikita mo ngayon ang launching racks sa likod na hindi lahat meron. Kaya nila magpaputok ng unguided rockets at tulad na sabi ko, naglagay din sila ng heat-seeking missiles na karaniwan namin gamit sa mga fighter. Kaya niyang umabot ng ganun kataas. Medyo tanga siguro tanong ko. Pero pwede ba nilang tamaan ng fighter jet sa ere? O kahit NASA? Parang manpads ito, yung mga missile na pwedeng paputukin mula sa balikat. Maraming klase tulad ng Ruso at Amerikano. Limitado lang abot ito at kaya lang tamaan ang mga mababang lipad na eroplano. Mas makapangyarihan at mas malayo ang abot ng AIM-9. Mas moderno rin ito. Makikikita rin natin na may drone na pinalipad dito pagkatapos ng clip na ito. Sigurado akong yan ang sinasabi nito. Ngayon, kita mo Ayan. na ang mga rocket na pinapaputok mula sa likod ng barko. Oo. Iyan ang sistema nito ng depensa. Nandiyan ang poste ng antena at kamera. At may drone na lumalabas. Ayun na sila. Yung mga drone ay konektado sa mothership at ang mothership ay nakakonekta sa operator gamit ang satellite. Grabe yun, hindi ko alam kung naalala mo. Pero dati, nating napag-usapan na sinusubukan ng Sina na bumuo ng katulad nito 1 taon nang nakalipas. Pero nauna ang Ukraine gumawa nito. Oo, kapag buhay mo na ang kapalit sa sariling bansa, mas ganado kang kumilos. Mabilis kang makaisip ng bago. Hindi ko alam kung nakita mo. Pero tinalakay natin ito kamakailan. Nag-a-approve sila ng 2 bagong drone design kada araw para sa 2026. Grabe, di ba? Ang galing nun, kamangha-mangha talaga. Mga bagay na kailangan natin matutunan mula rito. Mahirap din kasi, nag-i-innovate din ang US. Pero tayo rin, nag-i-innovate pa rin tayo, di ba? Pero noong panahon ng Cold War, sobrang taas ng antas ng innovation, pati noong World War II. Ang hirap ulitin nun kapag hindi ka naman nasa digmaan. Sasang-ayon ka ba doon? O hindi ka sang-ayon? Oo, talagang totoo yan. Walang duda tungkol doon. Madalas, mas malaki ang momentum ng military-industrial complex natin. Sa ilalim ng kasalukuyang kalihim ng depensa, paikot-ikot siya sa mga kontratista ng depensa at parang tinutulak silang gawin yon. Oo, siguro papasok na ito sa negosyo. Pero nakita ko na rin ilang CEO ng mga kumpanyang ito na nagsalita. Para sa kanila, ang pangunahing dahilan para mas palakihin ang produksyon ay kung talagang mag-o-order ang gobyerno. Hindi lang puro salita. Kailangan natin dagdagan ang produksyon. Kasi para sa mga CEO na ito, may iba pa silang mga insentibo. Ayaw nilang gumastos ng malaki para sa bagong pabrika kung wala namang kasiguraduhan na babalik ang puhunan nila. Ganyan talaga ang sistema. Sa tingin ko, hindi pa ito problema. Mabilis tayong gumamit ng bala at kagamitan. Oo, totoo. Nakakabaliw talaga. Heto, susunod na clip ay FPV Terminal Glider Drone na tumatama sa bangkang Ruso. Mahalaga ito. May human operator na tumutukoy sa target at pagkatapos ay ipinapasa ito sa isang AI expert system para ipagpatuloy ang operasyon. Kapag may jamming, autonomo na ang sistema. Wow! At makikita mo na ito ay napaka-epektibo. Ang target ay nagmamaniobra. Sa palagay ko, alam siguro nito na minamanmanan nito. Pero mas mabilis ang AI system. Kaya ito rin ay isang bagay na gusto ko talagang matutunan pa. Nakita mo ba na kinumpirma ni CIA Director Ratcliffe
na 20 hanggang 30 minuto lang ang buhay ng sundalong Ruso sa frontline. Ang clip, Nakita ko sabi yun. niya, dahil ito sa AI. Paano nila ito ginagamit? Kaya may saysay talaga. Pag nawala ang kontrol ng piloto, AI na ang gagawa. Ganun ba? Sige, ituloy mo. Ipinaliwanag tama mo yan. kasi, hindi ko alam. Totoong-totoo. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga FPV na video na nakikita mo habang papalapit sa target, nagiging parang bigla-bigla ang mga galaw. Mukhang hindi matatag. At syempre, biglang nawawala ang lahat. Kasi para sa isang human operator, isipin mo, kahit sinong piloto ng aircraft carrier sasabihin ito sa'yo. Kapag kalahating milya pang layo, wala lang yun. Medyo nagkamali ka lang. Sino may pakialam? Habang lumalapit ka sa aircraft carrier, dapat mas maliit at mabilis ang pagwawasto. Limitado ang bilis ng tao. Kaya nga ang paglapag sa carrier sa gabi, ang pinakabaliw na nagawa ko ng paulit-ulit. Ganyan din ang nangyayari. Habang ginagabayan mo ang isang bagay papuntang target, literal mong nililipad ito ron. Humihigpit at bumibilis ang mga pagwawasto mo. Kaya marami mo na unang FPV na video. Kalat-kalat talaga, iniisip mo, tatama ba to? Bigla na lang sumisid sa huli, minsan tumatama, minsan hindi. Sa AI, mas mabilis ang respond at mas maigpit, pero ngayon, hindi pa nito tinutukoy ang target. Ginagawa lang nito ang thermal guidance phase, pero ibang usapan na yon. Papunta na tayo sa AI-based target acquisition at marami pang iba. Oo, tuloy pa rin ang debate. Pwede ring gamitin ang paliwanag mo sa front lines, di ba? Sa huling sandali, AI na ang kumukuha ng kontrol. Hindi na kailangan ng interference o electronic warfare. Kasi mas madali ito para sa AI kaysa tao. Oo nga, hindi ko alam ang kapalit nun. Baka ramdam ng operators na kaya pa rin nilang gawin ang trabaho at ayaw ipaubaya sa AI. Problema rin ang paggamit ng AI sa acquisition dahil bago pa lang ito naging posible. Noon, 20 o 30 taon nang nakalipas. Tinalaw na ng AI ang pinakamahusay na chess masters. Pero di nila kaya sumala ng baseball o magmaneho ng kotse. Hulaan mo? Ngayon, pwede ka na magmaneho ng kotse sa buong Estados Unidos. Kayang maghagis at sumano ng baseball ng mga Optimus robot. Ang ganitong kakayahan ay nagdudulot ng autonomong pagtukoy ng target. Ngayon, posibleng alisin ng tao sa kill chain o desisyon kung itutuloy. May mga alalahanin dito. Tiyak na magkakaroon ng debate sa Estados Unidos para hanapin ang tamang sagot kahit magkaiba ng opinyon. Sa ibang bansa, baka wala ng ganito. Hindi na kailangan pag-usapan ang China o Rusya. Di ko rin alam kung kaya ng Ukraine ang ganitong debate, lalo na kung ikumpara sa lakas tao ng Rusya. Kailangan nila itong yakapin ng mas mabilis kaysa iba. Tama ka. Ang kalaban nila ay halos walang moral na limitasyon. Totoo, meron din tayong ilang autonomous na sistema. Gumagana na ang mga ito, pati ang mga autonomous na fighter. Pero prototype pa lang talaga sila. Kagaya ng sabi ko, may mga alinlangan sa pagbibigay ng desisyong pumatay sa isang autonomous na sistema at sa pagpapadala rito para magsagawa ng misyon. Kung gusto nyong mapanood ang natitirang bahagi ng episode, mag-member lang sa ibaba. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod na video.